sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apo pa di Father Jerry Orbos, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Kawawa naman si Congressman Egay Erice ng Caloocan. Abay, hindi pa nagsisimula eleksyon talo na kaagad. Iba rin ha? Iba may kakampi sa COMELEC talaga, ha? At siyempre, eto malupit. Abay, mahirap din pala yung umaarangkada sa mga ratings Abay, kita nyo, ha? Itong parating consistent na number 1 sa mga senatorial balls, maibigyan si Congressman Erwin Tulfo. Abay, mukhang madidisqualify pa dahil sa kanyang citizenship. Ha? Talagang ganyan. Pero eto, ha? Mukhang paring June Soler, ha? Mukhang magkakaroon tayo ng bagong kongresistang actress, singer, mother. Ayan. Abay, nakita ko sa billboard sa second floor ng NLEX kanina ha? Diyan sa Islex. Abay, ito palang bagong shota ni Charlie Atong ang paring June Soler. Abay, kandidato rin pala ito, Malu. Yung favorite mong singer na si Sunshine Cruz. Laka-laka ng kanyang billboard dyan sa Skyway, sa Islex, ha? Abay, ano ba yung nakalagay, ha? Pinicturean ko nga, ha? Ayan, kung gagastusan to ni Charlie Atong Ang, ha? Abay, Kapitan, siya ba yung kaibigan natin, Kapitan sa Antipolo, ha? Ayan, abay, kung gagastusan lang ni Atong Ang ng isang araw lang nakita ng isabong, panalo na ang Sunshine Cruz bilang party list candidate, ha? Ayan, ang kanyang tagline Charlie Atong Ang, mahal ko ang pamilya ko, number 150. Pagkatapos may picture si Sunshine Cruz, hindi yung halikan ni Atong Ang yung picture dito sa billboard, siya lang. Ayan, tapos yung kanyang kamay nasa korteng puso, ha? Ayan, nakalagay Sunshine Cruz. Hindi pala, akala ko actress singer. Nakalagay pala dito sa pangalan niyang Sunshine Cruz, proud single mother. Aba, pamilya ko party list. Aba, abay, Cesar Montano, ha? Abay, pare ko, ha? Abay, kailangan suporta mo si Sunshine, ha? Dapat talaga sunrise, ha? At hindi sunset. Hindi bawal mangarap ang mahirap, basta't maaabot ito sa malinis na paraan. Kanya-kanyang pangarap talaga yan. Kung nais niya maglingkod sa bayan, ha? Anong magagawa natin? Pipigilan ba natin makabayan nating gustong maglingkod sa bayan, ha? Abay, Kapitan Rex Kayanong, ha? Abay, kinakampanya ba ni Atong Ang si Sunshine Cruz bilang siya kaya number 1 nominee na pamilya ko
party list. Ayan, number 150. Aba, tingnan mo nga naman ha. Madagdag na ang mga taga-showbiz dyan sa Kamara de Representantes nito, Dr. Pargas. Hindi bawal mangarap ang Magandang umaga, people of the Ayuda Republic. ito sa mali Abay, kumusta pa kayo? Sana'y wala pong nagkakasakit, ha? Kaya lang sabayatan ng iba, Dr. Isa Pargas, ha? Ayan, pwede nang magkasakit dahil ang PhilHealth ay tataasan na ng 50% ang halos lahat ng benefit package ng mga members na magkakasakit. Nako. Kaya lang di bali nang wag maabil ang benefits sa PhilHealth. Wag lang magkakasakit. Yan po ang good news sa mga PhilHealth members na nagkakasakit. At ang bad news, mga kuya, sa ating mga motorista, nako, Diyos ko po mahabagin. Mga kuya natin mga jeepney driver, taxi driver, sa 140 ang itinasa presyo ng diesel at piso sa gasolina. Ang lupit naman ito, ha? Pasalubong sa ating bagong taon. Damdamin Bayan. Oy, para po sa mga members ng PhilHealth, lalo po yung mga nagkakasakit. Alamin nga natin kay Dr. Isa Pargas, ang spokesperson ng PhilHealth, Finance Senior Vice President, ayan, ng nasabing ahensya. Alamin nga natin kung ano yung sinasabi nilang tumaas po ng 50% ang benefit package. Yung ba mga cancer patients, yung bang may mga nag-kidney transplant o kaya dialysis, ayan, sakit sa puso, ayan, paano yung heartache? Dr. Isa Pargas, magandang umaga po sa inyo, Doc, at Happy New Year! Yes, good morning. Good morning, Lakay, and Happy New Year po. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating taga-subaybay. Ayan, long time no hear, Dr. Isa Pargas. Ayan, diretsahan na po tayo, Dr. Pargas. Ayan, ano-ano po ba itong mga sinasabi po ninyong tumaas po ng 50% ang benefit package mula po sa PhilHealth, Doc? Yes, opo, Lakay. Kung matatandaan nyo po, noong February of 2024, tayo po ay nag-increase na ng 30% para po dun sa around 9,000 case rate packages natin. And bago po natapos ang taon, ay tayo po ay nagpalabas ng polisiya, increasing our around 9,000 case rate packages for another round of 50%. And this is effective po for all admissions starting January 1 of 2025. So yun pong ating mga case rates noon na halimbawa po ay 10,000 na pakete, nung pong nag 30% tayo, naging 13,000. Ngayon po, na with another 50% round of increase, magiging around 19,000 na po siya from the previous of 10,000. Ayan, isa-isa nga natin, Doc Isa Pargasa. Ano pong sakit ang cover dito sa pagtaas po ng 50%? Paano po yung mga cancer patients, yung pong may sakit sa puso? Opo. Ayan, please. Opo. Doon po sa ating 50% increase, ang covered po nito is around 9,000 case rate packages, or yun pong around 9,000 na pagkakasakit or dahilan ng pagkakasakit or pagkaka-opera po. Pagdating naman po doon sa sakit sa puso, ito po ay in-increase natin or in-expand natin ng hiwalay, katulad po ng heart attack or acute myocardial infarction. So, in-increase po natin siya, halimbawa po, yung gamutan po dito na pagbibigay ng gamot or pagtuturok ng gamot para po matunaw yung bara ng ating heart attack. Dati po ito ay nakapakete sa around 13,000. Ngayon po ay around 130,000 na yung kanyang pakete. Kung halimbawa naman po, yung inyong heart attack ay kailangan kayong ma-angioplasty. Ayan. Dati po ay ito ay 30,000. Ngayon po ay binabayadan natin ng mahigit sa 500,000 piso or 500,000 pesos po. So, ganun din po yung ating mga kidney transplant. Kung dati po ito ay 600,000, ngayon po nung ma-expand natin, ay ito po ay umaabot na sa 800 to 2 million pesos, depende po sa klase ng operasyon na gagawin.
Wow. Paano po yung mga cancer patients, Dr. Pargas, sir? Opo. Ngayon pong 2025, na at expand, yun pong ating mga cancer cases, lalong-lalo na po yung ating cancer for the liver, lung, prostate, cervical, and uterine cancer. Kung matatandaan po natin, ay nun pong 2024 around July, yun pong ating breast cancer ay na-increase na po natin from 100,000 to around 1.4 million pesos. Wow. Oho. Isa pa, Doc, Isa Pargas, sir. Paano po yung mga regular na nagpapadialysis? Sila ba ay covered nito? Yes po. Actually, yun pong ating hemodialysis ay nun pa pong June natin in-increase. Actually, ng 2023 po, kinover na natin ang 156 sessions or buong taon na session ng dialysis 3 times a week. Tapos nun pong June of 2024, from 2,600 package, ginawa na po natin itong 4,000. At nun pong September, ay itinaas po natin itong muli to 6,350. Itong dialysis kasi regular na gamutan ito, Dr. Isa. Lifetime po Yes ba po. ito? Lifetime po bang tutulungan ng PhilHealth habang sila po ay twice a week na nagpapadialysis, Doc? Opo. Actually, buong taon na po ang coverage natin dito. At maximum po, 3 times a week, kino-cover po natin for 52 weeks in a year. Kaya po, 156 sessions ang kino-cover natin para sa pasyente. Taon-taon po. Buong taon na po natin kino-cover ang hemodialysis. Ayan, isa pa, Doc, medyo gray area ito. Pakiklaro nga, halimbawa isang pasyente ay 2 beses naoperahan sa isang taon. Ito ba, halimbawa, inatake halimbawa ng January tapos nagkaroon naman ng sakit, naoperahan naman ng middle of the year. Ito ba ay covered pa rin po ng PhilHealth, sir? Yes po. Kung magkaiba po ang operasyon, covered ng PhilHealth. Kung magkapareho po ang operasyon, ito po ay covered na rin ng PhilHealth dahil tinanggal na po natin yung dati nating polisiya na single period of confinement. Yun pong kapag ikaw ay na-ospital within 90 days for the same illness or the same procedure, hindi po natin kabayadan. Tinanggal na po natin yon nitong 2024 kung kaya't pwede na po bayan natin. Kahit po umulit or maging maoperahan muli ang ating mga pasyente or ang ating mga miyembro. Ayan, kasi minsan may mga nagpapa-angioplasty procedure daw. Pagkatapos hindi maayos, back job. O operahan uli. Opo. So, pero syempre, Lakay, tinitingnan din po natin yung kalidad ng serbisyo ng ibinibigay ng mga ospital at ng mga doktor sapagkat hindi rin naman po tama na walang kalidad o hindi dekalidad ang binibigay po nilang serbisyo. Hindi na po kasalanan ng pasyente yan, Doc. Halimbawa, paano Tama po yan? po. Di naman kasalanan ng pasyente. Halimbawa, ang kaya lang niya government hospital o kaya private na hindi naman moderno ang kanilang kagamitan. Opo. Paano po yun? Opo. Tama naman po kayo kung kaya nga po ito ay nababayadan na rin ng ating PhilHealth kung ito man po ay mauulit or magkakaroon po ng pangalawang operasyon. Pero para din po sa ospital at para din po sa doktor, dapat po ay sinisigurado natin na dekalidad na serbisyo ang kanilang ibinibigay. So, kailangan pagka nagkasakit ka, Doc, wag na sa Pipitsug yung ospital. St. Luke's na dapat, Makati Med, mga ganon. Hindi naman po dahil ang atin pong ospital, mapribado or mapapubliko ay dumadaan po sa masusing evaluation bago po sila makaparticipate sa PhilHealth. Yan po yung ating tinatawag na accreditation. Pero alam po niyo, Dr. Isa Pargas, di mo masabi pagka emergency cases halimbawa ordinaryo kang janitor ka sa sa Makati, halimbawa sa Ayala, inabutan ka ng aberya dun sa Ayala, di siyempre anong pinakamalapit na ospital diyan? Makati Medical Center, di po ba? Alang nga naman pupunta. Tama po yun. Kaya po, sinasabi rin po ng ating polisiya at sinasabi rin po ng batas na kung halimbawa ikaw ay na-confine sa private
or sa pampubliko, basta ang pipiliin po natin is basic or ward accommodation. Wala na po dapat sisingilin sa atin ang mga ospital. Ayan. Isa pa, Doc, kasi bukod dun sa regular na pagpapagamot ng ating mga pasyente, lalo yung mga nagdadialysis, yung chemotherapy, ang mahal yata niyan na, Doc. Ayan, paano po ang coverage niya under PhilHealth? Kino-cover din po natin ang chemotherapy at every session po ay meron tayong bayad or meron din po tayong coverage for that. Ayan, magkano po? Covered ba ng 50%? Baka 5% lang yan. Opo. Kasama po siya ngayon sa 50%, pero siya po ay nakalinya rin na i-review natin ngayon pong first semester of 2025 kasama po ng ibang mga cancer cases natin. Ayan ba? Maganda. Paki-enumerate nga ng ilan na, Doc, yung covered po ng pagtaas ng ng coverage ng 50%. Cancer, kidney, ano pa ba? Halimbawa po, yung pong pag-opera sa ating mga bato or bato po sa abdo, covered po natin yan. Yung pong bato sa pag-opera sa bato sa bato. Or halimbawa po, kailangan maoperahan ang ating utak or ang ating brain. Ganon din po ang pagkaka-hospital natin dahil sa UTI, dahil po sa pagkakaroon ng mild pneumonia or pagkakaroon po ng acute gastroenteritis. Lahat po ng pagkakasakit na yan ay nako-cover ng PhilHealth. Gaya po na nabanggit ko, Lakay, ito po would cover around 9,000 cases. Wow! Alam po yung Doc, Isa Pargas, ang sarap pakinggan, pero ito po ba ay doable? Baka mamaya pagdating naman sa ospital doon kayo sumingil sa doon kayo humingi na sa PhilHealth, wag dito sa ospital. Baka may makarinig po tayo ng ganyang issue, Dr. Pargas, sir. Yes po, as per policy po natin, ay dapat po ay automatic deduction ang lahat ng PhilHealth member pagdating po sa bill ng mga ospital kapag sila po ay matcha-charge na. And Lakay, gusto ko rin lang pong ibalita Please, sir. na sa ngayon po, nagpalabas na rin tayo ng polisiya na yun pong mga pasyente na nadadala sa emergency room pero hindi na ako confine. Opo. Yan po ay kino-cover na rin po natin starting January 11. So yun pong mga nadadala sa emergency room pero hindi naman kailangan ma-confine, nagtigil lang po sa emergency room ng ilang oras, Opo. Yan po ay binabayadan na rin natin ngayon. Maganda yan, Doc Pargas. Pero alam po niyo, Doc, may mga ospital po na parang dahil may utang para po ang PhilHealth, hindi pa sila nababayaran. Minsan tinatanggihan na po itong PhilHealth. Paano po yung mga ganung issue, Doc? Malalaman na ganyang ospital ay pong ipaalam sa amin sapagkat yan po ay pinagbabawal ng ating pulisiya. Pangalawa po, yan po ay kasama sa kontrata nila na pinirmahan sa atin na hindi po or they cannot refuse to give benefits to all our members. And yun naman pong sa usapin ng pagkakautang, ayan po ay patuloy ng ating reconciliation with the hospitals para po malaman talaga natin, una, kung tayo'y may utang at kung may utang tayo, ay kung magkano pa po. And so, with the private hospitals and even the government, patuloy pong ginagawa yung ating reconciliation. Doc Pargas, sir, pagka may mga ganitong complaint, reklamo ang ating mga pasyente, may hotline po ba ang PhilHealth na pwede pong tawagan pagsumpungan na Doc Pargas, sir? Yes, Lakay. Maaari po silang tumawag sa ating hotline at 028-662-2558 or pwede silang mag-email sa actioncenter@philhealth.gov.ph or pwede po nyo ipaalam dito sa programa nila kay Deo Macalma. Okay. Sigurado pong makakarating sa amin yan. Galing. Pakiulit nga yung text line na, Doc, 0228 622-2558. 622-558. 028-622-662-2558. Ayun, 662258. Ayan. 2558. 2258. 2558. 2558. Ayun. Yes. Ayan, please repeat it again for the second time once more. 028-662-2558 po. Ayun, 662-2558.
Okay, Dr. Isa Pargas, naku, mabutit nakausap po namin kayo. Alam po, ito yung mga tinatanong ng mga listeners natin, mga kaibigan nating cancer patients, nagdadialysis, ayan, kidney transplant. So at least malaking bagay po ito, Doc, ha? Baka maibabalik na ang tiwala ng ating mga kabayan sa PhilHealth nito pagka ganito ka-efficient ang PhilHealth at hindi na lang kakarampot po yung binibigay na benepisyo sa ating mga PhilHealth members. Maraming salamat po, Lakay Deo, and maraming gandang umaga po sa ating Teka, Doc, si ano pa rin po ba? Si Mr. Emmanuel Ledesma pa rin po ang President CEO ng PhilHealth? Yes po, yes po. Hindi po siya papalitan, ha? Opo, hindi po. Opo. Kaya sabi ng aking bubit sa Malacanang, nag-i-interview na ng papalit sa kanya noon. Yung kilala ko na, interview na eh. Ang ating pong tiga-pangulo ay si President Emmanuel Ledesma po. Okay, Dr. Isa Pargas, thank you and good morning. Happy New Year, Doc. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po and salamat. Happy New Year, Lakay. Thank you very much, sir. Dr. Isa Pargas, ang spokesperson ng PhilHealth. At siya po ay Finance Senior Vice President ng nasabing ahensya. Daming bayan. Kung maririting si President CEO Emmanuel Ledesma, congrats, ha? And good luck. Perform well, Mr. Ledesma, sir, ha? Ayan, para naman hindi napapahiya yung yung padre niya sa Malacanang. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Bilis na oras, CJ. Alas 8:32. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Daming bayan. Oras Sister L. Ikaw talaga. It's 8:39. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga viewers, listeners. Just maray na aga po sa Indogabos. Puro na kita sa singit eh. Lakay, kasi may pinakuha ka, diba? Ikaw naman inuutos kay. Di pa ako nakakaupo eh. Pero Lakay, gusto ko yung outfit natin today. Oo nga. Same vibes tayo, matchy-matchy with my flower. Ano bang lucky color sa Year of the Snake? Lakay, ang lucky color, sabi ni Master Hans Kuwa, gold daw. Gold? Tapos red. Aba? Oo, pero ang Gold, color red. of the year, di ba? Mousse, parang brown yung color. Yung color of the year. Yes. Aba? Oo. Gold at saka red. Red, yes. Aba? According yan sa Chinese Feng Shui. Aba, kaya pala parating naka-red si Manong Chabit tsaka namimigyan ng gold. Hindi ako maniniwala hanggat wala ako natatanggap na gold. Oo nga, parang di ako niniwalang Santa Claus si Manong Chabit. Kahit yung calling card lang niya na gold lang, pwede na yun. Ganun ba yan? Kumirit pa yun. Ayan. Pero alam pa niyo, mahabigan, marami nang lumalabas na resulta ng survey ngayon sa mga kandidato sa pagkasenador, Sister L. Nako, Lakay. Ayan, katulad itong survey ng RPMD. Ayan, ano ba itong RPMD? Sino ba may-ari nito? Ha? Meron tayong Pulse Asia, SWS, Octa Research. Ayan. Ano pa ba? Ayan. Batay po sa survey ng RPMD, ngayon lang yata naglabas ito ng survey, ha? Abay, statistically tied ang dalawang kandidato, Senator Bong Revilla, ba? At Erwin Tulfo, ha? Aba? Ito ay batay sa survey po ng RPMD Foundation Incorporated noong December 20 hanggang 28. Abay, mukhang may agimat itong si Bong Revilla talaga. Sa survey po, mahibigan, ang tanong kung sinong ang iboboto nilang senador kung ngayon ang eleksyon. Si Bong Revilla, ayan, si Boy Agimat, 53%.
Habang 52% naman si Congressman Erwin Tulfo, ha? Na medyo binabagabag ngayon ng issue ng US citizenship. Aba, sumunod dito si number 3 si Malasakit, ha? Senator Bongo, ayan, 50%. At number 3 si dating Senate President Tito Soto na nasa 49%. Ayan. Iba rin tong si Bongo, tibay din, ano? Sa kabila ng mga upak din sa kanya, tahimik lang na nagtatrabaho, ikot-ikot lang. Aba, pasok din sa top 12, number 5. Aba, si Senator Manny Pacquiao, 46%. At ang number 6 naman ang kapatid ni Senator Raffy at Kong Erwin na si Ben Tulfo ng Bitag. Aba, dami nabibitag nito. 43%. Ayan, sinong number 7, Sister L? Nasa ikapitong pwesto naman lakay si Senator Pia Cayetano na nakakuha ng 40%. At pangwalo ang dating kalihim ng Department of Interior and Local Government, si Secretary Ben Abalos na nakakuha lakay ng 39%. Umakit si Sec Ben-Hur. Ito din lakay si Senator Francis Tolentino na nasa ikasyam na nakakuha ng 36%. At ang anak ng prinsipal, si Congresswoman Camille Villar, nasa ikasampu lakay na nakakuha ng 33%. At ang super ate ng Pangulo, Senator Amy Marcos lakay. Pang-ilan? Pang-11. 30%. Ikalabing-dalawa, si Senator Ping Lacson lakay, 29%. Teka muna, Senator Ping Lacson dun sa isang survey, number 4 siya. Ayan, bakit number 12 Tsaka siya rito? Sa survey ng DZRH lakay, di ba? Mataas din si Senator Ping. Correct. Sa bagay, iba-iba naman nitong lakay yung respondents kasi. Tsaka mas malaki yung sinurvey ng DZRH lakay. Ilan yung natin? 12,000 ba? Ito, 3,500 lang. Number 13. 13 lakay ang nag-iisang Supremo. Oo. Anyari? Hindi. Pero at least lakay, malapit pa rin naman. 28%. Senator Lito Lapid-Lapid. Pangilan si Lito Lapid-Lapid? 13 lakay. Kalabing tatlo. Ayaw ni Coco Martin ng ganyan. Ayaw ni Coco Martin. At ayaw ni Senator din ni Senator Florante Rosales ng ganyan. At number 14. Aba, nag-isang kuya ng bayan, si Kuya Will lakay, Willie Revillame, 25%. Aba, iba yan talaga. lakay ang top 14 nasa survey, senatorial survey ng RPMD Foundation Incorporated. Ayan, pero i-analyze din mabuti mahabigan kasi iba-iba ang resulta ng mga survey companies. Yes, totoo lakay. At saka siguro po dapat alamin din natin sino ba ang nagpo-commission yan? Sino ang gumastos para isagawa ang survey? Ito ba ay independent survey or commission survey? Ayan, magkakaiba kasi yan lakay kasi karamihan po ng mga survey companies kinu-commission niya ng mga kandidato para malaman nila kung ano ang standing nila. Ayan. At syempre yung iba para naman mind conditioning. Syempre pagka ikaw diskarte nagpa-survey. Kasi yan lakay pagka ikaw nagpa-survey, kailangan number 5 ako. Sabi niya, hindi man tapon, dapat angat-angat. Pero alam mo lakay, kung mayroon tayong... Hindi kita babayaran. Kung ikukumpara mo lakay yung mga survey, ang makikita mo, mayroon talagang mga kandidato na consistent. Consistent, nandun sila sa, kung hindi man sila tumaas, nandun pa rin sila sa ranking na kung nasaan sila. Kung baga, pag tiningnan mo, pag kinumpare mo ng data, may chance na makapasok talaga. Ito lang, consistent. Erwin Tulfo at Bong Revilla. Ayan, sina Tito Sen. Ayan, sila Tito Sen, sina Senator Ping Lacson lakay, yung mga yan. Lito, si Senator Lito Lapid lakay, madalas pasok talaga siya. At Manny Pacquiao. Yes, ayan, consistent ang mga yan. At Senator Pia Cayetano lakay, at Congresswoman Camille Villar. Madalas yan nakikita ko yung mga pangalan nila magkakasunod. Iba talaga. Manila,
Sandali lamang, Boy Gonzales. Ilang percent na yung mga nahakot na basura dyan sa Maynila, ha? Sandali lamang sa report ni Boy Gonzales at yung issue ng Lionel. Si ba may-ari ng Lionel Benjamin ba ng DCRA sa drama yan? Iba yun! Si Tandang Urot ba may-ari itong Lionel Management na ito? Lionel Waste Management Lakay. Noong ko pa narinig nung panahon pa ni dating Pangulong Erap Ayan. Maski sa Quezon City, Lionel yata siya may-ari nito. Titingnan natin Lakay, i-research natin kung sino ang may-ari ng Lionel Lakay. Sandali lamang, Leta Narciso, ano ang latest sa Malacanang? Pero alamin mo natin ang report mula kay Edniel Parosa. Umiiyak na ang mga jeepney drivers dahil mga taxi drivers. Dahil sa taas po ng diesel ngayon na mga kuya, mga ating 1 peso and 40 centavos naman sa diesel ang itinaas ngayon. Ito ay sinalubong ng anong sabi ng mga jeepney drivers, Edniel Parosa, ha? Abay, sila ba ay magrarally, magwewelga o ano ang kanilang plano, ha? Magtataas ng pamasahe? Ayan. Aris number 52, Edniel Parosa. Ano ang reaksyon ng ating mga jeepney drivers? Kaya Sister L, buhay naman ang increase sa presyo ng produktong petrolyo ang bumulaga sa mga motorista ngayong unang Martes ng taon. Pero hindi lamang ito basta oil price hike ang makalakay. Piso ang taas presyo sa gasolina habang 1.40 sa diesel. Binaybay natin kanina Lakay at Sister L itong Shaw Boulevard mula sa EDSA southbound. Sakop na ito ng Mandaluyong City kung saan napansin natin kasi simula pa lamang ng taon yung marami sa ating mga gasolinahan, higit 60 na ang karaniwang halaga ng gasolina. Pinakamura. Yung diesel naman ay halos 54 pesos sa may Phoenix. Pero itong Petron, Shell at Sea Oil, 2 pesos na lamang ang kulang bago mag 60 pesos yung kanilang krudo. Itong bahaging ito ng Shaw Canto na EDSA, terminal din ito. Ang dalawang grupo ng papaserong jeepney, isang Pasanuan, isang palalawigan ng Rizal. Kaya gaya ng inasahan, kamot ulo ang mga tsuper na kababalik pa lamang sa holiday season. Pero sa halip na makabawi sa balik trabaho dahil sa medyo papasok ng mga empleyado, mga pasahero, sinalubong naman sila ang mahal na krudo. Pakinggan natin sila. Epekto sa kita namin kasi isa tumaas ang diesel, wala namang kaming kasi ng pasahero ngayon. Hanggang ngayon wala pa masyado? Wala pa po Tsaka ewan ko ba't humina na yung pasado namin. Bali wala. Ang problema sa mga nakikilabasan, malaking bagay din kasi yun mo kung magapang kang bumibiyahe sa 1 litro, 10 piso. Kung maka 21 liters ka, 21 liters. Ang tinig ng ating mga kababayan tsuper sa bahagi ng EDSA Mandaluyong. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Siguro yan ay dapat tignan din ng ating pamahalaan, ang Department of Energy at DOTR. Ano sabi? PI? Sabi ng super ng jeep wag na lang bumiyahe. Ayan. Alam mo, takaw din mga jeepney drivers talaga, Edniel, Miss Giselle, ha? Nabawasan ang kanilang pasero dahil sa mga angkas. Ayan, oo. Oo, Lakay. Pati mga taxi drivers, kaya umiiyak na sila. Pero alam mo, Lakay, nakaka-bad trip. Actually, dapat mapagtunan ng pansin ng LTO yung mga nagmumotor, Lakay, lalo na sa tamang paggamit ng, alimbawa, kung nasa kalsada, yung pagsunod, Lakay, yung lagi nag-overtake sa kanan, yung parang, nananadya ka ba? Okay ka lang ba? Yung walang seminar yata yung iba kasi, kaya ganon, bara-bara. Nakakatakot Lakay kasi minsan di mo naman mapapansin talaga sila. Biglang susulpot, tapos ang bilis-bilis pa. Wow. Sinabi mo, biglang susulpot sa kaliwa, kanan. Ayan. Yung kaliwa makikita mo agad pero yung kanan Lakay, medyo may hirap-hirap. Kaya yung mga, tsaka Lakay, yung mga yung mga akala mo may ari ng kalsada, tapos pipit-pitang ka pa. Wow. Sige, ikaw na. Kaya mo yung side mirror natin, papaliwat natin kay Mr. Cesar sa Toyota Alabangan, yung Toyota race mo,
papalitan natin ng side mirror ng pang Toyota Land Cruiser. Ayan. Para mas mas malaki. Ayan, gusto mo yung side mirror ng bus. Wag na salamin lakay. Ano? Bigyan mo na lang ako ng Land Cruiser. Puntahan na natin ang report ni Giselle. Nilulutong maximum SRP sa imported rice. Pinalaga ng ilang retailers dyan naman sa Cartimar Market. Dito po yan sa lungsod ng Pasay. Detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister L, pinalagan nga ng ilang rice retailer ang plano ng Agriculture Department na magpatupad ng suggested retail price o maximum suggested retail price sa imported na bigas sa lokal na pamilihan. Ayon sa mga retailer dito sa Cartimar Market sa Pasay City, palugi na nga ang kanilang bentahan dahil sa 42 hanggang 43 na programa ng DA. Lalo pa raw silang walang kikitain sa 60 na maximum SRP ng imported. Halos 2 piso na lang din daw umano ang natitipid nila sa paghango sa mga importer kahit pa may 5% tapias taripa si Pangulong Bongbong Marcos. Mabibili sa 75 kada kilo ang pinakamahal na imported rice dito sa pamilihan, habang pinakamura naman ang 60 pesos. Sabi ng retailer sa isang pwesto na tumanggi ng humarap sa kamera, kung ipatutupad daw ng gobyerno ang SRP sa imported, baka magbawas na lang daw sila ng mga tauhan. Umaaray na rin daw sila sa tumal ng bentahan dahil karaniwan nga nilang suki ay mga Chinese restaurant na nagsara na rin dahil sa Pogo ban. Pinalilinaw naman ng retailer sa DA kung kasama ba doon sa maximum SRP ng imported yung mga special rice kagaya ng Japanese na mabibili sa 100 ang kada kilo dito sa pamilihan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino Lakay. Ang bumababa na lang yata bumababa. Hindi, mataas pa rin pala ang dalagang bukid. Magkano dalagang bukid ngayon? Noong nakaraan Lakay, bumaba na yung dalagang bukid ng 320 pesos pero mahal pa rin yan. Ngayon Lakay, bumalik na naman sa 350 pesos. Nakikipagsabayan Lakay sa dalagang bukid. Yung pangmasa daw na isda, nabalik na naman sa 300 yung kada kilo. Yung galunggong. Oo, Lakay. Hindi na rin afford ng mga ordinaryong mga Pilipino. Ayan. Yung kamatis, sibuyas, utong, kabatiti. Ang kamatis Lakay, meron tayong nakita na 200 pesos, 180 hanggang 200 pesos doon sa may Cartimar Market. Ayan, okay. Maraming salamat, Dalagang Bukid, Giselle Ricafort. Salamat Lakay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Si Giselle Ricafort parating sinusubabi ni Kuyang Plasi, Kuyang Hilkiambao, ha? Ayan. Ano? Basta may fan itong si Dalagang Bukid, ha? Plasi is the may name. May magpapapicture sa kanya. Placido Mapa Chavez. Daming. Binabanggit mo naman daw masyado yung pangalan, Lakay. Sige, wag na nga. May tuloy yan. Kasalanan ba natin maganda siya, sexy siya. Maiwasan ba natin maraming magkakras. May mga muntik na matisod ng sa madapa, ha? Katulad naman yung muntik matisod, Lakay. Di ba yung sinasabi mo nakatingin sa'yo na matagal, muntik madapa, ha? Wala akong yung dito sa sa Harbor Square, ha? Alam mo, Lakay, hindi, ang masasabi ko lang Lakay doon sa mga viewers, listeners natin, pag nakita tayo, kausapin na lang tayo. Kasi naiiya daw Lakay lumapit siyempre naman, ikaw na lumapit. Hindi ko naman kilala. Kahit hindi mo kilala, pagka ibig mo sa'yo, titingin-tingin sa'yo. Ayoko. Baka sabihin na syomera ako. Hindi, pagka tinitingnan kang ganyan, titigan mo rin. Nang mata sa mata. Daming. Makakaloka yun. Baka sabihin, may saltik yata to pero pungayan mo. Wag na mga gusto ko lang kayo. Wag naman tingin Tito Ginggona. Yung nakaganon. Pag tingin sa akin, nakaganon. Pero Lakay, nako, may nanonood pala sa atin sa Palawan. Pero Lakay, may concern sila. Kasi hindi na daw nila tayo marinig dyan sa may satellite station natin sa Puerto Princesa. So, dyan sa may Barangay Bangkaw. Mahina daw ang signal. So, nakikisuyo sa atin kung pwede daw maayos. Paayos natin kay Engineer Het Del Moro yan. Yes, pakisuyo, panawagan po sa ating mga kasamahan. Ayan. Ito nakinig sa atin sa Cotabato at saka sa Dumaguete City. Sino yan, Lakay? Sa Grandlands. Mga brethren, mga kuyang, baka makalimutan nyo, batiin nyo ng happy birthday. Magpapainom to na Emperador Double Light. Most merciful Drew. Ayan, former past Grandmaster
Don Ramas Uypiching. Aba, binabati ni Kuyang Robin Go, ha? Abay mo sa Drew. Ayan, painom ka doon ng MP Light. At binabati ng mga brethren sa Kutang Bato Masonic Lodge dyan sa Cotabato. Happy birthday din kay Mr. Vic Lampas, Mr. Vic Diona at Mr. Mayor J. Vergara. Pagbati mula sa PMA Sandigan 82. At happy birthday din kay Kuyang Jonilo Solpico at Kuyang Celestino Kaingat Jr. Pagbati mula sa mga brethren sa Teodoro Macalma Caloud Lodge, Masonic Lodge number 136. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:57. Ay, alas 9 po. Sorry. Mag-e-extra na po kami. Alas 9 na pala. Standby, Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Oy, may request sa Pangulong Marcos, ha? Suspindihin daw po yung pagdadagdag ng contribution sa SSS. O nga naman, Lakay. Medyo malaki yan kasi 15%. Lakay ang pinag-uusapan dyan eh. Ang malungkot dito, Sister L, parang issue rin ng PhilHealth noon. Ayan. Meron palang hindi na kolekta nga 90 billion ang SSS. Bakit hindi mo nasingilin yun? Ba't magpapataw ng additional 15% sa ating mga SSS members? Paano na lang, Lakay, kung yung katulad natin na hindi naman sobrang laki ng sweldo. Ayan. Medyo masakit po sa bulsa yung ganun eh. At siguro wag naman, Lakay, ganun agad-agad. Yes. Or siguro konti lang muna. Pwede naman eh, di ba? 15%, ang laki niyan. Ang laki ng 15% Oo eh. Naman, mga 2% man lang. Ayan. Mababawasan yung pambili namin ng bigas. Mas kawawa dito, Sister L. At least tayo may mga trabaho. Yes, paano yung mga walang tayo mga self-employed? Yung sila naguhulog ng kanilang mga benepisyo. Ang hirap niyan, ha? Ayan, kaya siguro Mr. President, Miss Let, ayan, Apo Lucas Bersamin, abay, pwede po ba pag-aralan ng mabuti muna yan? Pero ang mga taga Maynila, sino ba may-ari ng Lionel? Ayan. Nahanap ko nga, Lakay, kung sino yung may-ari. Di ba nakalagay kung sino may-ari ng Lionel? Alam ko na kung sino may-ari niyan, si Lionel din. Ba, kilala ni Yorme ito. Ayan. Ang sabi ng Lionel Waste Management Corporation, hindi nila sagutin na yung pangolekta ng basura, ha? Kasi nangolekta naman daw sila ng basura nitong holiday season. Ang sabi, ayan, at hindi na rin sila lumawak sa bidding ng para sa 2025 dahil hindi pa sila binabayaran ng Manila City Hall ng 561 million. May utang pa? May utang pa si Mayor Hani Lacuna. Ang tanong, Lakay, sa time niya ba yan? Ayan. Siguro kung last year yan. Ayan. Ang sabi ng Lionel, ayan, nalulungkot daw sila dahil sinihi sila ni Mayor sa tambak ng basura sa Maynila. Wala naman na silang kontrata. Ayan. Pero ang tanong din doon, bakit umabot ng ganun yung basura, ha? At sabi ni Mayor Hani kasi dahil sa pagdami ng basura sa lungsod ng Maynila, tumaas ng 400%. Ang dami ng basura ngayong holiday season. Ayan. Pero although na may mga chika-chika, ay, mga chika-chika mo, Lakay. Ayan, kasi yung Lionel daw, bata ni Yorme Isko. May ganyang issue talaga, no? Sa bagay, yan yung umuugo nga, Lakay. Kakampi daw ng previous administration. Hindi kakampi, pero matagal na. Naka-isang term. More than 3 years na Ayan, di ba? Anyway, siguro dapat gawin na lang ayusin mabuti yan. Ayan. Sa bagay, siguro sabi nga ni Boy Gonzales kanina, hinahakot na yung mabasura sa may Sambayan boys, may Santa Cruz ba yan? Dapat mag-overtime kung
sino man yung pumalit, yung Metro Service something, ha? Ayan, basta ayusin yan. Alamin natin ang latest muna sa Malacanang. Ano ba ang, full cabinet meeting pala ngayon, Sister L, ha? Unang full cabinet meeting ngayong 2025. Ready na, ha? Abay, Mr. Pasingan mo ng performance report ang mga cabinet secretaries, ha? At yung mga hindi nag-perform, bigyan mo ng bagsak na grado, ha? Ayan. Pero wag mo na silang gawing repeater. Ayan. Tanggalin na, palitan na yung mga mag-set din kayo ng example, Mr. President. Ayan, para magtrabaho ng maayos itong mga cabinet members natin. Kailangan talaga lakay mayroong nasasampulan minsan, para hindi nagagalit ang kanlaon at saka taal. Baka mamaya, pati yung mayon, ang buga ngayon. Kaya dapat magpapakabait. Yes. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ayan, present ba lahat ang mga cabinet secretary sa Let? Mula sa Malacanang, Let Narciso, please come in. Let. Lakay Sister L, alas 10 ngayong umaga mag-uumpisa ang ipinatawag na pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang gabinete sa Malacanang. Ito ang unang full cabinet meeting ng administrasyon para ngayong taon. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, nakatakdang mag-report tungkol sa flagship projects ng kanilang departamento, ang mga kalihim ng Department of Transportation, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform at Department of Environment and Natural Resources. Una nang binanggit ni Secretary Chavez na kabilang sa magiging agenda ng cabinet meeting ang big ticket projects at ODA-funded projects. Kabilang sa malalaking proyekto ng Administrasyong Marcos ang Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project na layong gawing handa ang Pilipinas sa mga kalamidad. Lakay? Ayan, so ano ang main topic ngayon na Ms. Let sa cabinet meeting? Legacy projects, Lakay, ang binabanggit. Legacy projects. Legacy projects. So mga infrastructure projects yan. Yung 20 pesos na bigas, malabo na ba talaga yun? Oo, kasama rin yung Lakay kasi kasama nga sa binanggit na magbibigay ng report ay ang DA. Ayan, Secretary Francisco Chu Laurel. Ayan, dapat Apo Presidente, kalampagin mo ang DA, si Secretary Chu Laurel. Kailangan maramdaman natin yung mga kadiwa centers. Hindi maramdaman yung kadiwa centers, Miss Let. Ayan, kaya tuloy. Dagdagan na Lakay. Ha? Oo, patuloy na pinararamiyaan. Ganun ba? Ba't wala dun sa amin sa barangay Apatut Lubong? Hindi naman siguro na kayo kada barangay kasi ganun ba yan? Marami. Mga strategic areas, lalagyan niya ng kadiwa centers. Kaya sinasabing hindi ramdam ng mga misis, bakit mataas pa rin ang presyo ng kamatis, sibuyas, ganun. Dapat sa through kadiwa centers, dapat mababa ang presyo Lakay, yun yung target pag sa kadiwa kasi sa mga regular na pamilihan mukhang presyo pa lang ng bigas sa ngayon ang ina-adjust. At sino na ang nasa Malacanang? Sino ba mga early birds? Hindi pa tayo pinasisilit Lakay kung sino na ang nandoon sa loob pero ayan. Pero yung mga binanggit ko kaninang mga secretary ng iba't ibang ahensya, siguradong darating yon dahil may report pala sila. Ayan. So, siyempre, sikmura ang dapat unahin dyan. Department of Agriculture, Department of Trade and Industry. Ayan. At yung malaki sa legacy projects ng Pangulo ang food security. Ayan, food security. Oo nga, kailangan natin dyan dapat walang nagugutom. Lalo na lang kayo sa mga magsasaka, di ba? Kasi sila yung nagtatanim para sa atin. Tapos sila yung nahihirapan bumili ng pagkain. Ay, sinabi. Yung bigas na lang. Ayan. Okay, so abangan mo, Miss Let, ha? Ayan, tingnan mo nga kung pwede bang i-live yung cabinet meeting? Hindi Lakay. Ano lang yan, photo spray. So, ganun ba yan? Lang kumuha ng picture sa umpisa. Pero, pagkatapos Lakay ng cabinet meeting, ay haharap sa isang press briefing si Executive Secretary Lucas Bersamin kasama yung ilang miyembro ng gabinet. Ganun ba? Maganda sana yung cabinet meeting na parang sa Quadcom lang, sa mga Senate hearing, congressional hearing na nakita natin kung paano sila magpaliwanag, ano ang kanilang ginagawa sa kanilang departamento,
Yan, baka mamaya At kung convincing ba yung kanilang report na yes, ayan. Baka mamaya puro bola-bola lang yan. Puro salita. Ayan. Pero sinasabi naman Lakay ni Presidente Lakay pag ganyan, kaya siya umiikot sa buong bansa kasi hindi siya ayaw niyang yung report lang yung binibigay sa kanya. Gusto niyang makita talaga. Ayan. At ano ang projection ng economic team? Secretary Balisacan, Secretary Ralph Recto, ano ang projection natin? Gaganda ba ang ekonomiya, kabuhayan natin ngayong 2025? Malakas pa rin naman daw ang posisyon ng ekonomiya ngayon, pero ang sabi lang kayo ng BSP, hindi dapat magpakampante ang gobyerno, kailangan tuloy-tuloy yung mga programa dahil nariyan pa rin ang banta ng inflation. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at Sister L. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Palasyo ng Malacanang. Ngayon po araw ng Martes, unang full cabinet meeting ngayong taong 2025. Sana nga po ay maramdaman natin ang pagbabago. Ayan, hope, change. At sana yung mga pangarap natin, Mr. President, ay hindi po manatiling pangarap lamang. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sana, Mr. President, ay hindi po ma-disappoint ang sambayan ng Pilipino. You will not be disappointed. So do not be afraid. With every difficult decision that I must make, I will keep foremost in my heart and in my mind the debt of gratitude I owe you for the honor and responsibility that you have conferred on me. Damdamin Bayan. Flash Report. Flash Report! Ano ba naman ito, Sister L? Kasasabi lang natin na you will not be disappointed, sabi ng Presidente, ha? Ang pangarap nyo ay pangarap ko rin na bumaba ang presyo ng bigas. Kaso ito Lakay, inflation ng bansa bumili sa 2.9% nitong December, mula yan sa 2.5% noong November 2024, ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Yan ang malungkot dyan, mga misis. Ramdam na ramdam, ha? Alam mo Lakay, totoo. Nakakaiyak nga kasi dati kong yung 500 mo. Pandami mo na mabibili. Ngayon Lakay, tatlong items lang. Anong 500? Oo, tama, diba? 500? Oo, tatlong items lang. 3-4. Sabi nung kumari ko, ayan, ito yung 500. Tatlong items lang, tama ka. Alam mo kung bakit? Bakit? Bumili ba naman ng, alam mo naman, class yan ng konti. Bumili ba naman chichirya na lace? Isang lace, 200 plus na yata yun, di ba? Kasi naman Lakay, mamahalin kasi yung kanyang chips. Dapat piatos lang. Yung mga bata pa naman ngayon Lakay, iba ng standard. Pag sinabi mong chips, lace. Pag chocolate, hindi pwede sa kanila ang Cloud9. Hindi po pwede sa kanila. Dapat Toblerone. O kaya Roy. So magkano yun Lakay? Mahal-mahal nun. Ayun na ng Serge, Ricoa, tsaka Chocnut. Ay, hindi nila kilala yun Lakay. Chocnut, di nila kilala yan. Hindi nila kilala. Ilang bata nang nakausap po, hindi. What's that? Is that chocolate? Alamin nga natin, report mula kay Val Gonzales. Nako, to the rescue ang DNR. Si Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Aba, ang DNR handa raw tumulong sa mga LGUs na may problema sa usapin ng basura. Aba, alam mo, dapat siguro wala na ba yung mga draftees Apo General Ometa Browner, ha? Secretary Gibo, di ba nung araw may mga draftee kung tawagin, yung mga military trainees, Sister L. Lakay. Ayan, nung estudyante ako, sabi ko, naku, ang hirap nung para maging sundalo. Ayan, alam mo kung bakit? Naka-uniform ng fatigue. Ayan, alam mo nga ginagawa nila noon
sila ang nag-dreadreds, nag-okay ng mga estero dyan sa mga University Belt. Talaga, totoo. Talaga, Lakay? Oo. Nandun sila sa estero, nagpapala. Ayan, ganun ang mga mga iba pa ba yung Lakay sa tinatawag na CAFGU ngayon? Iba yung iba CAFGU, pa yun. Yung mga, CAFGU. ito kasi yung Citizen Armed Force, di ba? Tama ba ako? Tama, yun yung CAFGU. Mga civilian yan. Ito mga talagang trainees talaga. Ayan. Mga classmates doon na ako, naging ganyan yung dinaanan. Pero alamin natin, report mula kay Aris number 5, Val Gonzales. May mga Val? May mga garbage trucks din ba ang DENR? At meron ba silang mga sapat na tauhan para tumulong sa ating mga LGUs? O nga, dapat yung mga mayors pagka ganito inaano ka agad, kinakalampag kung sino itong mga may-ari ng mga garbage contractors na ito. Dapat lang Lakay kasi napaka-crucial kaya ng kasi health ng tao ang pinag-uusapan. Tsaka Lakay, Diyos ko baka mamaya biglang umulan. Tapos bumara pa yun sa mga drainage natin. Diba sabi baha na naman. Diba sabi nga ni Boy Gonzales sa Dumagoso, Lacuna, Versosa, yung mga tambak na basura dyan, may mga uod na. Yung nirereklamo ng isang residente Lakay na pumapasok na sa kanila yung bahay. Uod, pasintabi po sa baka may mga nag-almusal. Tapos yung mga karinderya wala nang kumakain dahil negosyo nangangamoy. Naman. Aris number 5, Val Gonzales, please come in. Val. Mayor at Sister Ella, nagpahayag ng kahandaang magbigay ng technical na tulong ang Department of Environment and Natural Resources sa mga lokal na pamahalaan upang matupad ng mga ito ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa waste management. Tugon ito ng DENR kasunod ng mga insidente ng hindi nakakakot na basura sa lungsod ng Maynila at iba pang mga lugar sa Metro Manila. Mistulang nangaral pa ang DENR sa mga LGUs tungkol sa kahalagaan ng epektibong pangangasiwa ng basura upang protektahan ang kalusugan ng publiko at pangalagaan ng kapaligiran. Sa official statement ng DENR, iginiit nito ang nakasaad sa Republic Act 9003 o ang Solid Waste Management Act kung saan ang mga LGUs ay may tungkulin na magbuo at magpatupad ng mga plano sa pangangasiwa ng basura na aprobado ng National Solid Waste Management Commission o NSWMC. Pero batay anila sa record ng ahensya, 89% o 1,416 mula sa 1,572 LGU sa buong bansa. Kabilang na ang lahat ng mga LGUs o 17 LGUs dito sa NCR ay may mga pinatutupad na tamang pangangasiwa sa basura. Git ng DENR, mayroon ng sapat na mga batas at kautusan na ipinatutupad at nagpaparusa sa sino mang lalabag sa tamang pagtatapon ng basura. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Lakay, saan ka galing? Makakaganti rin ako. Tinignan ko lang yung biskot yung bigay. Yung bira ka naman, durog-durog na yung binigay mo. Lakay, okay. It's the thought that counts. Paano ko isasaw sa Jim's Coffee niyan? Lagay mo sa kutsara. Sabawan mo ng kape. Bira ito. Yung pasalubong ng biskotso inilagay pa sa maleta. Tapos pinitpit. hindi na biskotso, pulburon na yan. Di biskotso pulburon. Bira ito. Maraming salamat Val Gonzales at mukhang kulang sa Memo Plus Gold itong mga ilang LGUs natin, ha? At siguro dapat pagka after holidays, alam naman natin na pagka Christmas at saka New Year, dapat ina-anticipate na natin mga problemang ganyan. Yes. Kasi alam naman natin, usong-uso ang handaan, maraming pagkain, maraming nag-shopping, so maraming basura talaga. At saka maski holiday, dapat magpapasok din tayo ng mga empleyado natin. Kasi Lakay, nakapamasko na daw yung mga nangakot ng basura, nagbakasyon din. Pero yung iba, nakita natin after Pasko, mabait pa nga. Kasi may New Year pala. Hindi, kahit after New Year, ayan. Siyempre, after, may 3 Kings pa kung nagbigay ka. Dummy.
At speaking of basura pa rin, abay dumako nga tayo sa lungsod ng Maynila, ha? Sana wish ko lang sana na yung mga kandidato sa pagka-mayor sa Maynila, Sister El. Ano ang wish mo, Lakay? Abay, sila mismo ang manguna sa pag-akot ng basura kahit na photo ops lang. Ayan, magdala ng truck itong si Yorme Isko Moreno. Kaya si Sam Versosa. Ayan. Mismo si Mayor Honey. Ayan, si Mayor Honey Lacuna, ha? Ayan. Kahit na pang photo op lang yan, malaking bagay yan, ha? Matakot sila sa basura. Pero wala din problema kung talagang nandun kayo at babantayan ninyo para mabilisang matapos at magawa na yung paghakot ng basura na yan. Huwag namang sila magpapala. OA na yun. Wala nang maniniwala doon, talagang na yun. Yung nandun ka lang para i-double check kung nagagampanan ng maayos yung trabaho. Ayan na. Yung magdala ng truck doon na kahit na kung saan man dyan. Pagkatapos magmama tumulong doon. na, Lakay, di ba? Kahit private na pwede nyo makausap o tulungan na natin. Di ba? Ganyan kailangan natin. Sana mga action man. Ayan. Yes. So, hindi yung action... action sa word. Puro bola-bola. Mahirap yung puro salita, kulang sa gawa, Lakay. Hindi maganda yun. Alamin nga natin ang sitwasyon sa pag-akot ng basura sa Divisoria naman, ha? Alin ba ang mas maraming natambak na basura, boy? Sa Divisoria, sa Arangke, sa Santa Cruz, saan ba yung mga malalaking trabaho, supermarket, ha? Balik-balik, ayan. Parang kabisado mo lang kayang lungsod ng Maynila. Batang Sampaloc ako. Batang Sampaloc, batang Catalunya ako eh. Bakit kabisado mo doon? Nagtrabaho ka ba doon? Nung estudyante ko dyan kasi Lyceum ka nga pala. Ayan. Bakit ganun? Kabisadong-kabisado mo. Siguro ikot ka ng ikot dyan, no? Siyempre, naging messenger ako. Ayaw nga pala. Tapos wala pang Google Maps noon dati, no, Lakay? Di mapa pa ron, naliligaw pa. Bagong salta ng Maynila, messenger. Di alam mga kalsada sa Metro Manila. Espanya lang alam na kalsada. Boy Gonzales, kumusta ang sitwasyon dyan sa Divisoria? Alin ba ang pinakamaraming natambak na basura, boy? Santa Cruz, Divisoria, Binondo, Quiapo? Saan? Blumentritt. Lakay, Sister El, ang pinakamalaki talaga ang Divisoria. At kahit na ordinaryong araw, talagang tambak ang basura dyan at tuwing umaga ay nililinis naman yan ng mga tawa ng DPS at mga naghahakot ng basura. Ngayong araw, Lakay, ay nadaanan ko yung Divisoria. At meron silang dalawang malalaking dump truck. Boy, itong pinapakita mo, wala pa yan Konti lang yan, no? Hindi masyado. Nahakot na yata yung iba dyan, Lakay. Nahakot na. Nahakot na. Nahakot na yan, Lakay. Kaya pala. Kasi nakuna ko yan, kanina lang mga bandang bago mag alas 9 ng umaga. Ang paghakot ng basura dyan sa Divisoria, pagdating kasi may night market dyan, Lakay. Pagkatapos ng pagtinda nila, dapat yan, alas 4, alas 5, wala na mga vendor. Nagtitiklupa na sila. At dyan naman papasok yung mga taga-DPS, yung mga taga-Wales. At iipunin niya, lalo na yung mga pira-pirasong gulay, Lakay. Baksakan kasi ng gulay yan Pagdating ng alas 5, nagwawalis na yung mga yan. Alas 6 na umaga, alas 7 na umaga, nagpa-plasing naman ng MDRRMO. Kaya pag umaga, malinis na yung lugar niya. Pero ngayon, tinatanghali dahil sa sobra daw talaga, Lakay, yung dami ng basura ngayon kasi di ba nagka-problema ng Lakay, hindi agad nagkakot ng basura. At Metro Waste, Solid Waste Management, na siyang nakakuha ng bagong kontrata sa pag-akot ng basura ng 3 distrito, District 1, 2, 3. At sila ngayon at yung mga sinubaybayan ko, Lakay, medyo lumilinis na. Yung Chinese Cemetery sa may Rizal Avenue, kanina madaling araw, alas 6, dinaanan namin yan ni Eric Mendoza, ay hinahakot na ng mga tauhan ng Metro Waste. Palagay ko, yung lugar na yan ay malinis na. Ang pakiusap naman ng mga
mga kababayan natin, bantayan ng barangay, Lakay. Kasi isa pa yan. Totoo yan. Mga barangay tanod natin, barangay kapitan. Dapat hinahato yung mga kung saan nagtatapon ng basura. Ginagawang Lakay, ginagawang dam site yung lugar na yan, yung Chinese Cemetery. Tapos sa madaling araw, ang ginagawa ngayon ng ibang barangay, halimbawa Lakay, dito sa Barangay Obrero, 3 barangay dyan yung mga nakakausap ko, barangay chairman, sila Joji Marcelo, Aladin Cuevas at si chairman na Chris Paulo. Ang ginawa nung iba dyan, madaling araw pa talaga nga, binabantay nila, nagbibilin sila sa mga residente, huwag munang ilabas ang mga basura. At kung ilalabas yung ibang inilabas sa Lakay, ang kagandahan ng Lakay sa barangay, nila Joji Marcelo, nila Chairman Joji, tsaka Chairman Chris Paulo, at Aladin Cuevas, ay yung iba nakasako na. Kapag hindi nakasako Lakay, naka-plastic lang, kakalkalin ng aso. Pagka kinalkal, napunod yung plastic, kakalat, kakatas yung basura sa kalsada. Boy, yan ang ginagawa. Yes, Lakay. Dati may mga malaking yung container na tapunan ng basura. Siguro maglagay ng maraming ganun para hindi tinatapon lang sa bangketa. Oo, Lakay. Dati kasi meron silang yung mga lalagyan ng basura na malalaki sa mga barangay. Ang kaya lang Lakay na hindi na kailangan yung malaking parang malaking drum lalagyan ng dinadaanan naman yan ting madaling araw. Kasi pag Lakay, pag nilagyan mo doon, baka yung karsada dyan sa Barrio Obrero sumikip. Kasi malalaki. Dapat yung malalakit lang na maliliit lang at hindi maglalabas ng basura ang mga residente hanggat hindi dumadaan yung truck. Ayan, tama. Yan yung bili ng mga barangay. Ang problema, January 1, dahil sa 4 na araw na hindi nakapagakot, yun lang. Ang Metro Waste, ay napilitan na dahil sa kaysa bumaho daw ang bahay nila, inilabas nila yung kanilang mga basura at hinihintay nila yung truck ng basura. Pero nagiging normal na Lakay after 5 days, pag ilang araw na, pag 7 araw na ngayon, pa konti-konti na nalilinis na yung mga tambak na basura. Sa Divisoria Lakay, sa Blooming Street, yan ang problema sa palengke. Nirereklamo, nasa Center Island na yung tambak na basura, na inihintay na lamang yung truck ng basura para mahakot na ang mga basura na sumalubong sa pasok ng bagong taon 2025. Boy, yan yung yes, Lakay. Sino may-ari ng Lionel Waste Management? Si Simon Pas nga ba ng may-ari na Luneta Park? Hindi, alam ko Lakay, Velasco ang may-ari. Velasco, hindi Simon Pas. 25 taon na silang mga kontratista ng basura dito sa Manila. Natigil lang yan Lakay nung panahon ni ERAP. Yung panahon ni Mayor Lim, ang alam ko, Mayor Lim at Cesa, natigil yan yung panahon ni Mayor Erap dahil sa ang nakaraan ni Mayor Erap, ang kinuwang contractor ng basura ay ang IPM. Tapos, pagkatapos na matalo si Erap sa pagka-mayor, bumalik uli ang Lionel. Lionel Waste Management. Marami ng ebidensya Lakay na maraming mga residente naman maayos at nagugustuhan nila yung serbisyo ng Lionel. Kasi pati yung mga kalyeng maliliit, meron silang truck Lakay na maliliit, na pinapasok nila yung kalyeng maliliit. Kaya pagka dumaan na yung truck ng basura, magsasabi naman yung mga barangay chairman, nasa labas na po andyan na po ang truck ng basura, ilabas na po ang mga basura ninyo. Ayun. Kaya ganon Lakay, ganon kaayos, kadisiplinado yung mga kababayan natin. Pero dahil sa ilang araw, 4 na araw, napilitan na naghahanap ng mga matatapunang basura ang mga residente Lakay. Okay, Rud. Lakay ang tungkol sa basura ngayon at nagbigay na rin ng statement ang Lionel sa mga sinasabing mga kapabayaan nila na hindi daw nahakot, pero ang katwiran nila, hindi nila inabandona ang Maynila sa paghahakot ng basura. Dito si Bal Gonzales para sa Disa Resona sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Boy Gonzales, Dumagoso, Lionel. Velasco daw lakay. Velasco ba? Oo, Velasco pala mga may-ari. Ayan. Pero Lionel, yung with, yung mismo yung kumpanya. Kumpanya. Ay, Maynila. O nga, ha? Ayan, ako, capital of the Philippines, Manila. Ang dumi-dumi, dapat ay maayos. Sandali lamang sa mga reports. Good morning muna kayo. Nanonood daw sa atin si Ninong. Ninong natin sa DCRS Operation Tulong. Ha? Si Most Merciful Congressman Romeo Momo. Ayan. Good morning. Momo, good morning, ha? Ayan, Miss Operation Tulong, Miss May, ha? Naubos na ba yung kalahating milyon na donasyon ni Kong Momo, ha? Bibigay daw ulit? Nakinita dun sa kanilang golf tournament sa Operation Tulong. Ayan, sabi mo kung ubos na, hingi tayo ulit. Hindi, sabihin natin kay Kong Momo, Kuyang Joe Rons, ha? Magpa-golf ulit. Ayan, fundraising ulit for a cause. Ayan. Good morning, Kuyang Most Merciful Momo, Kong Romeo Momo, at Kuyang Attorney Vladimir Amir Pilaes Momo at Kuyang Neil Farala. Ayan, good morning. Lakay dyan daw pala sa may Santa Cruz, sabi ni Sir Victor de Leon Lima, nahakot na daw yung doon sa may kanila ng mga basura. Buti naman. Buti naman. Good morning, Kuyang Boying Contribida, ang public installation ng mga elected officers ng TM Kalang Masonic Lodge ay gaganapin sa Grand Lodge ay sa March 28 pa, Kuyang. Ayan. Pero ang Jolly Bugarin Lodge, nag-iimbita sila. Ayan, sabi ni incoming Worshipful Master Marvin De Jamil at outgoing Worshipful Master Chester Gans sa Biyernes sila. Ayan, Scottish Temple alauna ng hapon. Ang Gohas, si Very Worshipful Neil Farala pa ang guest of honor speaker nila, Kuyang Momo, Kuyang Joe Rons, Kuyang Amir. At ang inspirational speaker ay si Very Worshipful Marcos Antonius Andaya. Daming Bayan. Standby, Milky Rigunan, Edniel Parosa. Standby, Gracia Vera Sansano. Oras, Sister L. 9:30. Pinatugtog mo na yan eh. Hindi, kasi babati ko yung mga kuyang namin. Birthday pa rin ni Kuya Rudy Tan ngayon. Ay, Kuyang Rudy Tan, happy birthday, ha? Abay, 75 years old ka na pala ngayon, ha? Di ba pagka 75, diamond ba yan? Diamond ba yun? Ano ba yung diamond, alam na kayo. Alam mo, golden lang, 50 eh. Happy birthday, Kuyang Rudy Tan. Diamond nga lakay. Ayan, diamond. Sabi ko sa iyo ha? Ayan. Binabati ni ating Juday at mga taga-Hydraulic Corporation. At happy birthday din kay Ate Crispelita Crisa Daos Panyo ng Campatinho, Nueva Ecija. Binabati ni ating Karina Japana at Kuyang Odi Japana. At happy birthday din kay Manang Selva Fernandez ng Pinili, Ilocos Norte, mula kay Dr. Desiree at Jack Fernandez. At binabati natin si Kuyang Mark Maglasang ng Antipolo Lads, Kuyang Noel Japana at Kuyang Mike Ampo ng Mount Kitanglad Lads, Kuyang Harvey Baraka ng Walana Lads, at Kuyang Athan Aurelia ng Bantayang Bato Masonic Lads. At mga brethren, ayan, malungkot na balita, pinapaalam po sa inyo na si Kuyang Noble Past High Sheriff Rafi Rojas ng Magino Shrine Club drop his working tools sa mga brethren. Ayan, panawagan mula kay Commissioner Kuyang Boy Balmores. At ayan, makasama natin sa Mabuhay Shriners, mga Noble Sirs. At binabati natin si Noble June Samaniego, Noble General Faji Fajardo, Noble Kuyang Pats Arbas, at Noble Shamsuddin, at Noble Kong Secretary Dong Mendoza.
Alamin nga natin ang report mula sa Kongreso, Sister L. Ano ang latest sa Kamara? Ang pondo daw ng AKAP pinapangasiwaan ng DSWD at hindi ng Kongreso. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Mana Milky. Sister Ella Tlakay, ang Department of Budget and Management at hindi ang Kongreso ang nangasiwa sa pondo ng AKAP o ayuda sa Kapos ang Kita Program. Ito ang nilinaw ni ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, matapos sutulan ng Senado noon ang pagkakaloob ng pondo sa AKAP nang tinatalakay pa ang 2025 national budget. Paliwanag di ko, hindi hinahawakan ng mga congressmen ang pera, dalawa ito sa budget ng Kamara kundi nakapaloob sa budget ng DSWD. Bukod dito, ang DSWD ang responsable sa pag-usuri ng listahan ng mga benepisyaryo. Ayon kay Ko, masusing pinag-aaralan ng DSWD kung sino ang nasa minimum wage level dahil hindi pwede sa programa ang mataas ang sweldo o may kaya. Sabi pa ni Ko, ang mga congressmen ang nagmamonitor lamang sa distribusyon ng pondo para matiyak na sa tunay na benepisyaryo ang mabebenepisyohan ng programa. Nang nilagdaan ang 2025 national budget, hindi vinito ni Pangulong Bongbong Marcos ang 26 billion pesos na pondo para sa AKAP. Pero sa naging desisyon ni Pangulong Marcos, ang kontrobersyal na AKAP ay papangasiwaan hindi lamang ng DSWD kundi kasama rito ang DOLE at ang NEDA. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan mula kay Edniel Parosa. Tungkol ba sa presyo ng langis? O nga pala ha? Eto, sabi ni Kuyang Bishop Ephraim Fautagana na Kuyang, sabi niya dito sa Odjongan Romblon. Alam mo ba na 70 pesos ngayon per liter ang diesel? Oh, napakamahal naman ng lakay. 70? 70 pesos na? Diyos ko. 60 nga lang, nagmumura na yung 70 pesos yan pa kayo 70 pesos. Oh, lupit naman yan. Antindi niya na. Samantala, 3 aktibong private armed groups, bantay sarado naman yan ng Philippine National Police bago ang eleksyon lakay. Aktibong private may groups? May private armed army? groups daw lakay eh. Aba, kaninong private army ang mga yan, Edniel? Alamin natin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel Parosa. Edniel. Balikan natin si Edniel. Ayan. Okay na ba si Edniel? Pupugpug yung kanyang pupugag yung kanyang signal ha. Ayan. Abang gamit niya Motorola ba yan? Ayan. Hoy, Luto King. Okay na ba si Edniel, Kuya Greg? Ayan. Okay na. Edniel. Awan mag. Wala, Kuya Greg. Balikan na lang natin na kayang report ni Edniel Parosa, si Miss Grace. Ayan, si Gracia. Si Grace muna, nasa 1,200 na mga pulis mula sa Central Luzon. Ipapadala yan dito sa Metro Manila sa kapistahan ng Poong Nazareno para tumulong lakay sa pagbabantay ng seguridad. RH25, Grace Ansano. Grace. Elaine Lacaideo, aabot sa 1,200 at mahigit pa ang pulis na ipapadala ng Police Regional Office 3 para nga dyan sa Maynila upang masigurong ligtas at maayos at makatulong sa pagdiriwang nga ng pista ng Itim na Nazareno na gaganapin sa araw ng Huwebes, January 9. Ayon kay Police Brigadier General Federico Malanan, Regional Director ng PRO3, ang mga tauhan ay ipoposisyon sa Quirino Grandstand para sa traditional na pahalik at sa iba't ibang entry at exit points sa Metro Manila. Ang layunin ng deployment na ito ay upang tiyakin na ligtas, seguridad at kapayapaan sa lahat ng dadalo at makatulong na rin sa NCRPO bilang bahagi nga ng pagtutulungan ng mga kapulisan sa ating bansa. Dagdag pa ng naturang general at pinuno dito sa Region 3, naniniwala siya na sa tulong ng mga pulis dito sa PO3 ay isang malaking ambag na rin para nga sa mapayapa, maayos na pagdiriwang. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace. Yes, Lacaideo. Marami rin bang deboto ng Black Nazarene mula sa Nueva Ecija, Central Luzon? Yes, Lacaideo. Sa katunayan, maraming mga leader din dito, elected officials ang dumadalo at talagang panata na nila. Marami ngayon, akong nakikita, naghahanda na para tumulak at magtungo dyan sa Metro Manila at dadalo nga
dyan sa grandstand para makahalik at makapagpakita rin ng kanilang yung kanilang panata. Isa rito, Lakay Deo, na taon-taon panatanan niya yung kinatawan ng 4th District na dating mayor ng Gapan City, si Kong Emeng Pascual. Yan, deboto yan. Taon-taon nakatapak yan na pumupunta dyan. Dala rin niya yung mga imahe ng Black Nazarene. Makikita mo sa kanyang tanggapan yung Poong Nazareno, yun ang sasalubong sa kanyang tanggapan dito. Talagang makikita yan. Traditional na niya yan, nata niya, at naniniwala raw siya, matagal ko na siya na-interview tungkol dito, na noong mga panahon na talagang kailangan, yan daw ang sandigan niya. At dyan siya laging humihingi ng tawad at humihingi rin ng tulong at panata niya. Lakay Deo. Okay. Maraming salamat, Gracia. Yes, yun ang ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sagsano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, Grace Gracia Vera Sansano. At siyempre, Parimbik Klima, si Kabayan Noli de Castro pupunta? Wala pa rin bang palya sa pagpunta sa Quiapo pagka-translasyon? Si Lakay, Coco Martin. Ayan, Coco Martin. Coco Martin. Uy, may kilala tayong justice din na na deboto ng Black Nazarene. Ayan, si Kuya Justice Dequiros ng Court of Appeals. Ay, alam mo, Lakay, may naalala ko dun sa Pong Nazareno na yan. Pero wala na yung politiko na yun eh. Naalala ko kasi first time ko siyang nakita sa personal. Yung pumunta sa'yo dito. Ayaw nga pala. Ang pinatay Governor Digamo. Yes, si Governor Digamo. Di ba bago siya pinatay? Naalala ko yun eh. Dumaan pa siya dito sa opisina natin eh. Ayan, pause na pause siya galing sa mismong prosesyon, sa translasyon. O nga lang, may he rest in peace. Ayan, kumusta ka na si Congressman Arnie Tebes? Ayan. Ang kanyang extradition yata, Lakay, hindi pa rin. Akala ko ba babalik na siya rito? Ayan, mukhang malakas dun sa East Timor. May kapit pa rin ba, Lakay? Pero puntahan na natin, Lakay. Si June Alegre. Ayan, June Alegre, ang ating dating kasama din dito. Siguro, pagka pupunta ng Quiapo yan si June Alegre. Mananalo na. Mananalo ng Vice Governor ng Albay. Ikaw talaga. Sila may mga deboto ng Black Nazarene sila dito yung sa atin. May mga, tsaka maraming artista, Lakay, ang mga deboto talaga, di ba? Ikaw, Laka, hindi ka nga pala deboto. Hindi ka naman deboto eh. Iba yung religion mo. Gano'n naman, pero nagsisimba rin ako sa Quiapo. Alam mo na kami sa... nga pala, wala kayong walang restrictions. Sa Aglipayan Church, sa Iglesia Filipina Independiente, pwede kang magsimba kung saan. Walang bawal-bawal. Hindi strict. Ayan. Yes, hindi strict. Ayan, kaya ang puon namin si Sir L sa Barangay Puritak tsaka Tartarabang, Pinili, Ilocos Norte. Dahil alam mo kayo, bukid kami. Ayan, San Isidro. San Isidro. Yun na yan, Lakay, patron ng mga magsasaka. Yes, sa mga farmer. Yan ang patron namin, Sister L. Samantala, balikan na natin. Pero ang patron daw ng mga Shriners, sabi ni Kuyang June Espino, ayan, most worshipful Roland Paulino. Most worshipful sir, ha? Kumusta ka pala ang BCDA? Ayan, tinake over na si tinake over ng BCDA yung Camp John Hay, ha? Nagre-reklamo pa itong si Mr. Sobrepeña. Umaapila, ha? May umaapila dyan. Ayan, ang patron ng mga Shriners ay si diba, Kuyang Amir? Ayan, Noble June sa Maniego, ha? Abay, Kuyang Myung, ayan, makatimugan na Shriners, Kuyang Ronald Lau, ha? Ang Yulo, ayan, Arnold Yulo, Ronald Yulo. Ang patron ng mga Shriners, Sister L, ayan. Lakay? Ang patron namin sa Masons, Shriners ay Saint Potentate. Ayan. Hindi ko alam yun. Hindi mo alam yun. Sorry. Ano mo kay Amir Pelaez yan? Alam yan. Nakakaloka. Hindi ako bigla nakarelate. Nakakaasar pagka ganyan.
Okay, tamo, si Noble yun sa Maniego, nakaka-relate. Alam niya, Saint Potentate. Ayan. Pagka ginugel ko yan, makikita ko yan. Malalaman mo yan. Mamaya, ayoko na ko sa inyo na ano yan? Ayoko na outcast. Si Edyan muna. Okay. Nakita mo si Saint Potentate. Ano pala yan, Lakay? A person who has great power or authority, such as ruler, sovereign, or monarch. Ayan. Yun pala yun. Yan ang Saint Potentate. Pakibasa nga uli. A person, pag sinabing potentate, Lakay, person who has great power or authority, such as ruler, sovereign, or monarch. Ayan. Kaya naman pala. Diba? Tama, Noble June sa Maniego. Ayan, alam mo na ang meaning ng Saint Potentate. At balikan natin ang report ni Edniel. Tatlong aktibong private armed group sa bantay sarado ng Philippine National Police sa bago ang eleksyon. RH 52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay, Sister El, nakatukoy ang Philippine National Police ng tatlo pang private armed group na aktibo habang papalapit ng midterm senatorial at local elections. Ayon kay Police Brigadier General Gid Fajardo, tagapagsalita ng PNP, nakita lamang ito sa Central Luzon, isa sa Visayas at isa sa Mindanao. Maliban sa mga aktibong PAGs, kung tawagin, may 5 potential din naman ng grupo ang minamonitor sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ni Fajardo, binabantayan ng naturang PAGs o private armed groups na pinangangambahang magamit sa harassment o sa aktibidad ng mga politiko. Nauna nang ipinag-utos ni PNP Chief Police General Romero Francisco Marbil ang tiging na kampanya kontra sa PAGs at loose firearms habang papalapit ang halalan. Samantala, doon naman sa listahan ng mga potensyal na maging areas of concern, ito raw ay isinasalang na sa pag-aaral at scrutiny ng security sector bago i-anunsyo ng Comelec and Bank sa mga susunod na araw. Edniel. Ito sa Edniel, yes, Alakay. Saan yung tatlong aktibong private armed group? Private army, ayan, para pinapaganda pa eh. Ayan, sa kaninong private army yan? Saang lugar yan? Hindi tinukoy, Lakay, kung kanino anong pangalan, pero isa sa Central Luzon, Lakay, isa sa gitnang Luzon, isa sa Visayas at isa sa Mindanao. Ang binabanggit ng PNP maliban doon sa tatlo, mayroon ding 5 na potential na grupo rin na maaring umakto bilang private army o private armed group. Aba, mukhang alam ni Congressman Richard Gomez Mista dyan sa Visayas. May alam siya dyan. Ayan, ang dami na naitumba dyan. Ayan, yan ba yung sabi mo, Lakay, kahit kapitan tinutumba? Patay mga leader. Mga magkakalaban dyan. Hindi naman yung kandidato mismo, pero yung kanilang mga tinatawag na political leaders. Yes, yun ang style naman nila para takutin yung mga members. Ayan. Okay, maraming salamat, Edniel. Teka, Edniel. Teka, yung monster ship ng China Coast Guard, napunta ron ng Masbate ba? Mula sa Baho de Masinloc, saan ba napunta na? Lubang Island, Lakay, sa may Mindoro. Mindoro? Oo, nasa Mindoro na. Oo, mukhang kahit anong radyo ng Philippine Coast Guard ayaw talagang lumabas ng ating exclusive economic zone, pero still tuloy-tuloy naman ang pag-challenge dyan at ayaw din lumayad ang ating mga tropa. Nang aasar yata itong China Coast Guard Baho de Masinloc sa may Sambales, nasa Mindoro. Baka bukas makalawa, nasa Cavite na yan, nasa Manila Bay na yan. Pero Lakay, may panawagan ng ang National Security Council sa mga mangingisda. Istabihin itong monster ship at wag hayaang matakot para sa pangingisda, lalo pat binabantayan naman ang ating Coast Guard hanggang sa mga oras na ito. Narinig ko si Yusek Jonathan Manalo ba? Ayan, Malaya. Huwag daw matakot Diyos ko, sino naman di matatakot Sino namang ordinaryong fisherman ng hindi kakabahan dyan. Kahit nasabihin huwag silang matakot. Buti sana kung nandiyan parati ang Philippine Coast Guard. Wala naman. Anyway.
Sige. Sa pagkakataong itong lakay, hindi nilulubayan ng BRP Cabra at isang helicopter lakay ng Coast Guard. Binabantayan. Binabantayan lakay. At pinapalis, niraradyo naman regularly. Kaya binabanggit ni Commodore J. Tariela. Ayan, tapos ikot lang na ikot. Sige, alis kami rito, doon kami sa kabila. Naglalaro sila ng bingi-bingihan tsaka bulag-bulagan. Para nagpapatintero lang niya. Okay, maraming salamat, Enyel. Balik sa inyo, lakay at Israel. Damdamin Bayan. Huwag nating seryosohin ang mga yan. Baka nga nang didistract lang yung mga yan. Nangaasar lang. Pero yung baka mamaya lakay, diversionary tactic nila. Ayan, yung mga ganyan, di ba? Kaya dapat subaybayan din at bantayan din. Oras, Sister L. It's 9:53. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng may tete si Deo makalma pagtutusan nyo. Oy, good morning muna kay paring Noel Rodriguez. Kumusta na pare koy, ha? Ayan, tapon mo yung tungkod mo. Ayan, mag-jogging ka na lang. At paring Manding Bahakan. Ayan, good morning pare koy, ha? Ayan, palakas tayo, ha? Ayan, Kuyang Congressman Byong Gareng. At binabati natin yung ating business correspondent nga pala, ang sipag-sipag, ha? From Switzerland, Mr. Michael is my guy. Ang sabi niya, ang palitan ng dollar ngayon, Sister L. Magkano, Ninong? Sa opening ay 58 pesos and 15 centavos. Ayan. Lumakas sa opening ng trading, yes. Baka mamaya maging ano na yan. Good morning, Kuyang Brix Quejada. Ayan, Dr. Ruel Aguila. At Rex Kayanong, ayan. Kumusta Kapitan, ang mga alagang manok? Ayan, nangampanya na ba, kinakampanya ba ni Ato ang si Sunshine Cruz sa mga sabungan? Kandidato pala sa yun, Sister L, party list. Talaga pala. Kaya ba? Oh my gosh, ano ba naman? Pamilya ko. Ayan, ang pamilya. Ang pamilya? Ang pamilya, 150. Ayan, laka-laka na kanyang billboard dyan sa, dyan sa may Skyway, Islex. Ayan. At yan na ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ora, Sister L. Alas 10. Bye-bye. Alas 10 lakay. Sigurado ka? Yes, panindigan natin to. This time check is brought to you by